Hello mga kabuji! Ayun, this time we'll discuss something serious. It's about inflammatory bowel disease. So this is to raise awareness sa mga nanay katulad ko na may mga anak or sa mga may loved ones na nakaka-experience ng the same condition or situation. So kung interested kayo sa vlog na ito, please keep on watching! Disclaimer lang mga kabujiha, hindi tayo medical expert. Isa lang din akong nanay na ginagawang lahat para maunawaan, maintindihan yung kondisyon ng anak namin and sinishare itong content na ito para mag-raise din ng awareness kasi ang hirap ng pinagdaanan namin kasi kumbaga bago na-trace or na-diagnose na may ulcerative colitis si Aya, andain niyang nainom na antibiotics or medicines na hindi naman dapat sa condition niya kasi nga inakala before na amoebiasis yung condition niya, pero yun, that's why we committed na talagang mag-raise na awareness about this condition. So eto na nga, in the past I have heard news, I have read articles about autoimmune disease. And unfortunately, ang dami niyang uri, ang daming mga parts of the body or organs na affected sa iba't ibang klase ng autoimmune disease na ito. And unfortunately, our 2-year-old daughter, Zaraya, has an autoimmune related disease which is called ulcerative colitis. It is an inflammatory bowel disease. Bali, may dalawang uri ng inflammatory bowel disease, yung Crohn's disease and ito nga yung ulcerative colitis. Ayun, last July 10, 2024, our dear daughter was diagnosed with ulcerative colitis. So ano nga ba yung ulcerative colitis? It is a condition where there is an inflammation in the innermost lining of the large intestine, also called the colon or rectum, and it can develop at any age. So what causes ulcerative colitis? Actually, it is unknown. Okay, maraming mga studies, maraming researches linking one thing to ulcerative colitis and all other things like genes, environmental factors, stress and all. Pero up to now, unknown yung cause niya. Pero may mga ayun nga, factors na nakaka-trigger daw or pag-cause ng flare-up sa isang inflammatory bowel disease at kasama nga doon yung ulcerative colitis. Ayan, so unahin natin yung sa genes. Maaari daw yung ulcerative colitis ay namamana. So sabi sa amin ng gastropediatrician ni Aya, i-trace namin kung sino sa family members or sa relatives namin ang suffering with the same condition kasi malamang nga ay namamana ito. Pero up to now, we can still figure out kung saan at kanino man, kung sakali man na namana, ito ni Aya. Another factor is yung environmental factors. It may be caused by the things around you like living conditions, pollution, ganun. Sa case ni Aya, hindi din namin talaga ma-figure out kasi ever since talaga sobrang strict namin pagdating kay Aya kasi nga siya, unang anak siya, unang apo, unang pamangkin, una sa lahat. So talaga every one of us is paying attention to her. Talaga as in mula sa water niya, hanggang ngayon mineral water yung pinapaligo niya, distilled water siya mula baby. Ano pa ba? Every time na nag-play siya, we practice washing her hands, tapos yun, wipes and all. Kaya hindi din namin talaga naisip if it is an environmental factor or if it is caused by an environmental factor.
It could also be an immune system malfunction. Di ba ang immune system natin, ang primary function niya ay defense against invading virus, infections. Pero kapag nga may malfunction sa immune system natin, ang tendency, it could attack even yung own cells natin. Okay? Parang hindi niya nare-recognize na cells to ng katawan natin. Akala niya virus or foreign cell siya. How unfortunate, diba? Sa autoimmune disease talaga, parang instead nakakampi natin yung immune system natin to fight virus and all, minsan siya yung nagiging kalaban kasi nga inaatake niya yung mismong healthy cells or yung cells talaga na nasa atin or nasa digestive tract, for example. Additionally, yung ulcerative colitis po, mga kabuji, it has no known cure. Okay? Wala pa siyang lunas up to now, pero there are certain medications that may be used to control and to manage yung condition. And ayun, mamaya i-discuss ko yung mga medications ni Aya, okay, sa case niya. So ayun, story time muna tayo mga kabuji bago tayo talagang mag-deal into all of the things about ulcerative colitis. So paano nga kami napunta sa gantong sitwasyon? Last June 2024, we noticed again traces of blood sa poop ni Aya. That's June 11, 2024. Pero actually, third time na yon mga kabuji. Nung siya 1 year and 4 or 5 months, last December 2023, nangyari na yon. May dugo sa poop niya. And doktor namin siya, fecalysis or stool test, stool exam. The same thing with nangyari sa kanya last week ng February up to first week or second week ng March. And then laging diagnosis ay amoebiasis or amoebiasis. Ayun. So nag-take siya ng medicines kontra sa amoeba. Gumaling siya nung December. Medyo matagal lang, 2 or 3 weeks. Gumaling din siya nung February. Mga 2 weeks, gano'n. Kaya syempre kami, alam namin na amoeba siya kasi gumaling siya dun sa gamot ng amoeba. And then came June, ang tagal nung talagang mga panahon na nagpo-poop siya ng may dugo. And like, minsan 10 to 12 times a day yung poop niya. Talagang maawa ka na. Bakit ganun? Ang hirap talaga ng posisyon namin noon, nung June up to July. Tapos sabi namin, hindi na to amoeba. Nag-consult na kami talaga sa gastropediatrician. Ayun, kaya talaga gumawa ko ng vlog na to kasi to raise awareness na let's be extra mindful kung anong nararanasan o nararamdaman ng mga anak natin na ayun, huwag tayo siguro talaga mag-settle sa isang opinion lang. Ayun, so ayun, nag-seek kami ng help ng gastropediatrician, and last July 10, 2024, Saraya underwent colonoscopy. Iyon yung procedure para natitignan, okay, may tube-like na instrument na ipapasok sa puwet ng bata, tapos may camera yon, titignan yung kalagayan ng intestine niya. And ayun nga, sadly, pinakita sa amin ng gastropedia yung pictures nung nung large intestine niya. Talagang kita mo yung pamamaga. Dapat daw may mga parang mga guhit-guhit sa intestine. Yun yung healthy intestine. Kita mo yung parang mga ugat doon. Talaga pink na pink yung ni Aya, yung intestine niya, yung large intestine. Tapos may mga parts din. Oo, hindi naman buong large intestine, pero maraming parts ng large intestine. Tapos, kaya may pagdurugo kasi kapag may dumadaan na pagkain or basta naging sensitive yung large intestine, nagkakaroon ng dugo. Tapos, yun yung pinupoop ni Aya. Sumasama siya sa poop. Tsaka din, ganun, hindi maayos yung digestion. Kaya ang tendency, kaya 10 to 12 times a day siya nagpupoop. Kasi parang dumadaan lang yung pagkain. Tapos, ayun nga. Sorry ha, this is a very sensitive topic. Kung maselan po tayo, i-skip na lang natin kasi ito talaga, this is how we should discuss ulcerative colitis kasi yun talaga yung pinagdaraanan ng mga taong may gantong condition. So ayun, dumadaan lang yung food, hindi na dadigest ng maayos, kaya liquid siya halos pag lumabas, and ayun, may kasamang dugo. Very alarming talaga yun sa part namin. Everyone around Aya was really worried at that time.
Ayun, so ayun na nga, na-diagnose na nga siya with ulcerative colitis kasi may biopsy din na part yung colonoscopy na yun. Kukuha ng small tissues doon sa part ng large intestine niya, tapos it underwent biopsy, and ayun, na-diagnose nga na ulcerative colitis nga talaga to. Take note lang na talagang yung colonoscopy sa bata ay medyo ang hirap hanapan kung saang ospital meron at hindi siya ganun ka-mura, okay? Inabot kami ng around 60 to 75,000 doon lang sa ano yun sa procedure and sa pagkaka-admit ni Aya. Pero actually, bago yun pina-admit na namin siya. Pina-ultrasound and all, x-ray, lahat ng tests. Kaso hindi talaga doon nakikita yung yung ulcerative colitis. So, hindi nakikita talaga doon yung totoong condition ng bata. Kaya talagang, by all means, pina-schedule namin siya. At medyo matagal siyang schedule. Anyway, doon nga pala siya na-schedule ng colonoscopy sa Metropolitan Medical Center sa Manila. Lumuwas pa kami noon. And, ayun, ilan lang daw kasi hospital na may ganong colonoscopy for kids, ha. Meron sa mga matatanda, sa adults, marami yatang hospital na go-offer ng procedure na yun. Pero sa kids, ilan lang. Ayun nga. Mga 1 week din yung hinintay namin bago kami nakapag-schedule ng colonoscopy sa Metropolitan Medical Center. And, ayun, maraming salamat sa lahat po ng mga tumulong sa amin, both financially, through prayers, sa pag-assist sa amin, sa lahat po talaga ng tumulong during that time na talagang feeling namin nun we are at our lowest kasi nga si Aya yung may kondisyon. Ang hirap talaga kapag, di ba, pag anak natin yung nahihirapan, doble yung sa atin, yung hirap. And bali yung colonoscopy nga, 30-minute procedure lang siya. Pero for us, talagang parang that was the longest day of our life na talagang we fervently prayed na it's not something serious, na pero nung sinabi sa amin na ulcerative colitis, somehow parang hindi naman sa na-relieve, pero hindi, parang sa akin, sige, laban na. Kasi it is naman that time, baka may tumor or what, or something na mas malala, ganun. Pero, ayun nga, sabi namin, hindi naman ibibigay ni Lord to, diba, kung hindi namin kaya, kung hindi siya magpo-provide ng mga provisions and ng mga instruments para matulungan kami. So, ayun. So, yun pala, those 3 times na naka-experience si Aya ng bloody stool, ay tinatawag palang flare-up. Yun yung flare-up na tinatawag. Yun yung state na na-trigger yung condition, yung ulcerative colitis. So, ano ba yung mga nakaka-trigger sa flare-up ng ulcerative colitis? Isa dyan ay stress. Okay? Pangalawa, smoking, or yun, unhealthy diet, tapos antibiotics, ayan. So, maraming iba-ibang factors na nakakapagpa-trigger sa flare-up ng ulcerative colitis. So, yun pala si Aya, no, ngayon naka-gluten-free diet siya kasi na-search ko talagang isa sa mga number 1 na kalaban ng ulcerative colitis ay yung mga food na may wheat, ayan, processed foods, carbonated drinks, caffeinated drinks, ano pa ba? Mga sweets, mga alat, ayan. Kaya si Aya ngayon, panay ang namin, mula noon pala, nung na-diagnose siya, lugaw, nilaga, mga sabaw, ganyan, patatas, ayun, na-ano ko siya, na-search ko na mainam yung patatas. Mainam sana yung mashed potato, kasi hindi niya ganun ka-ano. Kaya, pina-fry namin, pero sa olive oil. Tapos, very, minimal lang, ayun, konti lang yung oil. Tapos apple, ayan, banana, marami pang iba. Actually, na-search ko lahat naman ng klaseng fruits and vegetables okay sa mga may inflammatory bowel disease. Lahat ng seafoods okay. Ayun nga lang, mga processed foods talaga bawal na bawal. Kaya lang, depende din talaga sa katawan, mga kabujiha. Hindi porket sinabi na okay lahat ng fruits, okay lahat ng vegetables, ay okay, ihahain natin. Talagang napakaselan nung kalagayan na ganito. Kasi parang kailangan mo talagang mag-create ng food diary kung ano kinain ng anak mo or ng loved ones mo today. Para kung sakaling may changes sa food niya or lumala, i-ekis mo na siya. Okay? Katulad kami nun,
akala namin lahat ng fruits okay. Lahat kami, favorite ni Aya orange. Araw-araw orange. Tapos parang naisip namin nung after ilang days, bumalik yung dugo sa poop ni Aya. Instead na bumubuti na yung condition, bumalik ulit. Ganon. So, ibig sabihin, inekis na namin yung orange. Talagang very, it depends talaga from one person to another. Depende kung ano bawal sa'yo. Hindi automatically bawal din dun sa iba. Yun. Pero ayun nga, very strict tayo sa processed foods, yung mga may wheat. Ayan. Tapos, mga carbonated drinks, caffeinated drinks, yun. Yung mga unhealthy na foods talaga, specifically. So, ano nga ba yung mga medications na tinitake ni Aya? Meron dalawang nireseta sa kanya, yung gastropedia niya. So, yung una, yung tinatawag na 5-ASA or yung aminosalicylates, okay? Specifically, ang tawag doon sa gamot niya ay yung Salofoc. It comes in tablet form or granules. Ang unang pinatry sa kanya, tablet. Imagine, mas malaki pa yung tablet sa Biogesic. Kailangan niyang lunukin. 2-year-old kid, diba? Sobrang talagang stressful sa amin yung pagpapainom ng gamot noon. Pag dumadating na yung oras ng pagpapainom, parang basa na namin daigdig kasi isang oras kami iyakan, hindi namin mapainom. Hindi kayang pikein na ilalagay sa banana or sa pagkain. Hindi kaya talaga. So, ang ginagawa namin talagang ilalagay namin sa bibig niya na just nasusuka siya or niluluwa niya. Talagang sabi namin, try namin yung granules. Kasi yung granules naman daw maaligas-gas. Pero tinry namin pa rin, ang ginawa namin, good thing din talaga mga kabuji na hindi natin i-introduce agad yung candies and sweets sa mga kids natin na as early as young age. Kasi hindi alam ni Aya yung lasa ng totoong candy. Hindi niya alam yung lasa ng sobrang tamis ng mga treats. So, dinisguise namin yung Salofoc, yung granules na candy, nilalagay namin minsan sa foil ng kisses, pinapalabas namin na candy, tapos tataktak sa bibig, sabay inom ng water, kasi kailangan talaga, inom agad ng madaming water para diretso agad siya sa digestive tract, hindi na niya nguyain. Ayun. So, hanggang ngayon naman, awa ng Diyos, nauuto pa rin namin siya na candy yung gamot na yun. Then, yung isa pa, steroid siya. Corticosteroids ang tawag sa kanya. Pred 10 yung una, nung hindi umeffect, tinaasan, Pred 20. Ayun. Actually, itong pareho na to, yung 5-ASA saka yung corticosteroids. Pareho silang treatment to reduce inflammation sa intestine nga ni Aya. Medyo mapait itong steroids, kaya yun din, medyo mahirap din painom. Pero ngayon, nasasanay na kasi, 1 month na din mahigit siyang umiinom. And unfortunately, yung Salofoc, yung sinasabi kong granules, may possibility na pwede siyang maging maintenance ng isang tao. Depende sa status, kung mild, moderate, or severe yung ulcerative colitis niya. Ayun, yung Salofoc na yun, pwede siyang long-term use. Okay, as in, pwede siyang maintenance. Kaso yung tablet, hindi siya pwedeng lusawin. Pwede daw hatiin, sabi ni Doc nun. Kaso kahit hatiin, ang hirap pa rin. Sa mga adult, madali siguro yun. Madali siyang maging maintenance. Pero sa bata, hindi talaga. Ang hirap talaga. Pero case to case din, baka may mga bata na syempre malalakas sa loob. Lalo siguro kung mas matatanda na sila. Ayun. Tapos yung steroid, yung corticosteroid, hindi siya for long-term use. Especially na steroid siya, hindi siya pwedeng maintenance talaga. Talagang binabawasan yung dosage habang bumubuti yung bata. And ngayon, luckily si Aya, binababa yung dosage kasi okay na siya. So, ayun nga mga kabuji, so from June 11 up to August 16, ganun kahaba. Those 2 long months para sa amin, yung flare ni Aya. And luckily, just this August 16, talaga na-observe namin, firm na yung poop niya and wala nang taste ng blood. And we are just really grateful. Talagang parang feeling namin, nabunutan kami ng tinik. Talaga, napakahaba ng months na yun na nag-suffer si Aya na talagang ayaw na namin maisip. Di na namin talaga kayang isipin yung pinagdaanan namin nun. And ngayon talagang we keep on praying na magtuloy-tuloy, wag na maulit yung flare-up ni Aya. And very strict na din kami sa kinakain niya. Though napakahirap talaga para sa parents na minsan kumakain kami, tinatago namin kasi hihingi siya, maawa ka. Kasi before, na-share namin sa kanya kung ano yung kinakain namin. Like, for example, nagpapandesal kami or may cheese. Ngayon bawal kasi gluten-free diet siya muna. Tapos mga
lactose-free diet din. Ito, pero yung milk niya okay naman sa kanya. Ayun, so ano talaga, sacrifice talaga. Konting sakripisyo sa amin, pero kay Aya, wala ko. Sacrifice. Kasi itong ulcerative colitis, long-term condition siya. Kaya, nag-commit. Pero sobrang grateful kami kay Lord kasi kung may challenges man siyang binigay, mas maraming provisions, mas maraming instruments siyang sinend sa buhay namin. Talagang very thankful kami talaga sa lahat ng nag-pray kay Aya, sa lahat ng sumuporta sa amin. And ayun, hinihingi namin na patuloy niyo include sa prayer si Aya para lagi siyang malusog at masigla. So ayun, yung condition niya kasi lifelong condition niya. Pero di ba, yung pagmamahal natin sa anak natin, higit sa buhay natin. Kaya, ilalaban namin si Aya hanggang gumaling siya ng tuluyan. Ayun. At syempre, kahit ano pang sakit yan, alam natin na ang pinakamagaling na healer ay nandyan para sa atin. Nandyan si Lord talagang hindi tayo bibitiw. At alam natin na imposible man sa mga tao, wala man cure ito, pero lahat posible sa Diyos. Kaya naniniwala kami gagaling si Aya and hindi na maulit yung naging condition niya before, and magtutuloy lang siyang lumaki na malusog at masigla. So ayun, mga kabuji, na tayo, emotional na tayo, pero ayun, talagang gusto lang namin talagang mabigyan ng linaw yung mga bagay about ulcerative colitis. Soon, magaan din ako talaga, sabi ko kay Emil, i-commit ko talaga sarili ko na mag-raise na awareness, like i-document ko yung mga tinatry kong mga luto or mga pagkain na mukhang bago sa panin ni Aya, pero ayun, healthy para sa kanya, yung hindi matitrigger yung ulcerative colitis niya. Tapos yung kung saan tayo makakahanap or mga alternatives sa mga dating dish. For example, yung mga pansit na favorite niya before, pasta na hindi niya na ma-enjoy ngayon pero kaya naman natin gawa ng paraan. Ayun, mga ganun. I hope wala nang mga bata pang makaranas ng the same situation, o wala na ibang tao pa na makaranas ng same condition. Pero kung meron man, mag-reach out lang kayo. Ako talaga, meron din akong mga talagang mga kausap na having the same condition. Yan sila, Mami Tin, si Eliza Lynn, talagang kailangan mag-search, makipag-communicate para maunawaan natin yung condition at magawa natin ang paraan na hindi na mag-flare up, hindi walang maka-trigger, talagang maging tayo talaga. Let's run the extra mile talaga when it comes to our kids and to our loved ones. So, ayun lang mga kabuji. Thank you so much for watching until the end of this vlog. Please continue to support us and our dear Zaraya. Please include her in your prayers, and may you all always be healthy, and may God bless you all mga kabuji. Bye!